Agaw buhay sa ospital ang mga biktima, ngunit ang ikinagulat nila, milk tea ang dahilan ng kanilang kinasapitan. Ikukwento ko sa inyo ang nangyari sa mga parokyano ng masarap na inumin na ito. Ika-20 ng Mayo ng taong 2020, isang 18 taong gulang na dalaga sa Shanghai sa China ang tila ba inabutan ng matindi na pagkauhaw. Mahigit isang buwan na matindi ang init ng panahon. Kaya naman isang buwan na niya na napagbabalingan ang masarap na inumin na malamig na tsaa. Ngunit hindi lamang ito basta-basta na normal na tsaa. May kasama ito na itim na mga sago. At talaga namang mas malamig at mas matamis ay mas nasasarapan ito. Ayon sa dalaga na minsan hindi sapat para sa kanya ang isa, dumadalawang malaking baso pa siya. Araw-araw tila ba mas lalong nauuhaw pa siya, baka nga naman sa init ng panahon ayon sa isip niya. Kaya naman ang 2 baso minsan nagiging 3 pa hanggang sa isang araw paggising nito, hindi maganda ang kanyang naging pakiramdam. Ayon sa dalaga na naramdaman niya na para siya ay nasusuka. Ngunit hindi ito hadlang sa kanyang pagkauhaw, kaya naman naghahanda na ito upang bumili ng kanyang paborito na inumin sa kabigla na nagdilim ang kanyang paningin. Nang matagpuan ang dalaga ng ina ay agad sa ospital ay dinala siya. Doon agad na tiningnan nila ang kalagayan niya. Doon sa gulat ng lahat, 25 beses ang taas ng asukal na taglay niya sa kanyang dugo. Hindi nagtagal nahulog sa koma ang dalaga. Ang nararanasan nitong krisis ay tinatawag po na ang hyperglycemia. Ang kalagayang ito mga katinagalog ko ay dahil hindi na kaya ng katawan na iproseso ang labis na asukal na taglay ng isang tao. Ngunit ito nga ba ay nagkataon lamang o talagang ang masarap at malamig na tsaa ang mayroon na kinalaman? Bago pa ang nangyaring ito sa dalaga sa Shanghai sa China, isang insidente na ang naitala. Nang taong 2019, isang 16 na taong gulang namang binatilyo na taga Hangzhou sa China ang ganito din ang kinasapitan. Itong si Xiao Ying ay dinala sa ospital dahil sa taas ng lagnat nito at nang ito ay suriin sa ospital, natuklasan din nila na ang asukal nito sa dugo ay 20 beses na mas mataas kaysa sa normal. Ayon sa binatilyo na naging ugali nito na uminom ng milk tea. Araw-araw niya itong ginagawa hanggang sa isang araw ay nakaramdam ito ng kakaiba na pagkauhaw. Dagdag nito na siya din ay nahihilo at naduduwal. Nang matuklasan ng kanyang magulang ang walang malay na niya na katawan, ay agad siya nito na dinala sa paggamutan. Doon sinabi ng kanilang anak na kasabay ng milk tea ay umiinom din ito ng coke at kumakain pa ng junk food. Ngunit ayon mismo sa ina na tila ba kahit na anong dami ng kinakain ng anak niya, tila ba ito pa rin ay palagian na nagugutom. Sa kabila nito, inakala nila na kaya matakaw ang anak nila dahil kasama ito sa paglaki niya. Ang 2 sa mga pasyenteng ito ay parehong may kalagayan na ang diabetic ketoacidosis o ang DKA. Sa kalagayang ito, hindi kinakaya ng katawan ng isang tao na maglabas ng insulin. Ito ay upang kontrolin ang labis na asukal na taglay nito. Kaya naman, imbis na gamitin ang asukal bilang enerhiya, ay ang taba sa katawan ng isang taong may ganito ang sinusunog. Ito ay upang maging enerhiya na siyang magpapatakbo naman sa katawan ng isang tao. Ang atay ay saka naman pinoproseso ang taba na siyang tinatawag na ang keto. Ang keto ay nagaganap lamang po mga katinagalog ko kung ating katawan ay matagal na hindi nakakakain ng pagkain. Ngunit dahil nga meron sila na DKA, masyadong mabilis na tinutunaw ang taba sa katawan at ito ay hindi makakayanan pa na iproseso ng ating atay. Dahil dito ang keto ay namumuo sa ating katawan na nagpupunta sa dugo. Ang resulta nito ay magiging acidic ang dugo ng tao na siya namang napakamapanganib kung hindi ito na magagamot. Maaring magdulot ito ng matinding dehydration, malnutrisyon, coma na maaaring mauwi sa hindi inaasahan na pagkasawi. At dahil napakahirap po na lunasan ang DKA,
pareho ang dalawang pasyente ay inilagak sa ICU. Ngunit hindi lamang silang dalawa, ang buhay na ngayon ay nasa alanganin dahil sa pagiging mahilig nila sa milk tea. 2019 sa Zhengzhou sa China pa rin, isang 14 na taong gulang na si Xiao Shen ang nakaranas ng labis na pananakit ng kanyang tiyan. Tila ba ito ay hindi lamang na natunawan. Hindi na rin ito makadumi ng maayos. Kaya naman matapos ang halos 1 linggo nito na kalbaryo, ay nagpasya na ito na magpadala na sa espesyalista. Ayon sa kanya ay hindi siya masyadong makainom ng tubig. Hindi na rin siya na makakain. Dahil dito na alarma ang doktor na sumusuri sa kanya. Ayon kay Dr. Xiang Liuwei, nagulantang siya sa kinalabasan ng inutos niya na CT scan. Sa bituka ng dalagitan nakita ang tila ba mga holin na nasa loob mismo ng kanya na bituka. Lagpas 100 ang bilang nito. Agad itong kinausap ang dalagita. Tinanong niya kung mayroon ba siyang kinain na kamakailan lamang na hindi madali na matunaw. Ang sagot naman ng dalaga ay uminom ito ng milk tea. 5 araw na ang nakalilipas. Tila ba mga itim na sago o black pearl ang nakikita nila na nakabara sa kanyang bituka. Ngunit ayon naman sa isang doktor na si Dr. Lina Felipez na dalubhasa sa bituka ng mga bata na ang ganitong klase ng uri ng mga sago ay hindi po dapat nakikita sa CT scan. Malamang daw na mayroon pang hinalo na iba sa sago. Kaya ito ay nakita sa scan na ginawa sa dalagita. Isa pa sa kanyang hinala ay hindi nagsasabi ng totoo itong si Xiao Zhen. Ito ay sa kung gaano kadami talaga ang iniinom nito na sago sa milk tea. Dahil malamang natatakot ito na marinig ng kanyang mga magulang ang isasagot niya sa doktor. Kaya naman binigyan ng doktor ng reseta ang dalagita na pangpadumi upang ilabas niya ang daang-daang sago na naipon sa kanyang bituka. Kaya naman isang malaking tanong ang nananatili. Mahirap nga ba talagang tunawin ang sago o ang black pearl kung tawagin? Ang sagot po mga katinagalog ko ay dapat na hindi. Ang black pearl ay ang uri ng sago na gawa sa arena na mula naman sa halaman na cassava. Kaya naman may kasama rin ito na mga bitamina at maging mga protina. Lumabas pa nga sa pag-aaral ng taong 2009 na ang ugat ng cassava ay ang isa sa pinakamadaling tunawin na uri ng pagkain. Ngunit anong nangyari sa mga biktima? Enero ng taong 2020, isang 13 taong gulang na binatilyo na taga Henan sa China ang kinakailangang sumailalim sa madalian na operasyon. Ito ay upang alisin ang 2 malalaking kompol ng malalaking black pearl na bumara naman sa kanya na bituka. Ito ay matapos niyang uminom ng 2 baso na napakalamig na milk tea. Parehong kaso din ito ng naitala naman sa Taiwan na Setyembre ng taong 2017. Ito ay nang maaksidente ang 18 taong gulang na pasyente. Inutos ng doktor na ito ay isailalim sa isang CT scan upang makita nila ang lawak ng pagkasira ng kanyang atay. Ngunit hindi lamang iyon ang kanila na natuklasan. Sa kanyang mismong sikmura ay mayroong kumpol ng black pearl na sago. Ito ay kumalat na rin sa unang bahagi ng kanyang maliit na bituka. Doon sinabi sa kanila ng pasyente na 3 oras bago siya ay maaksidente ay uminom ito ng masarap na bubble tea. Swerte naman at inilabas ni Xiao Shen ang mga sago na walang problema. Hindi nito kinailangan na operahan pa. Samantalang ang 2 nauna naman na mga pasyente na lagpas 5 araw na nakoma ay dahan-dahan na nagkamalay at nakaligtas na. Ngunit ang dalaga ay nabawasan ng 35 kilogramo sa loob lamang ng 1 buwan. Ayon sa kanya na hindi na siya muling iinom pa ng paborito niyang malamig na tsaa. Samantalang ang binatilyo na si Xiao Yeng ay nangako na nakakain na siya ng mga mas masusustansya na pagkain. Hindi na siya muling titikim pa ng masarap na bubble tea na kinahiligan niya. Ngunit ano nga ba ang sobra-sobra pagdating sa masarap na inumin natin na tsaa? Ang 25% po ng tamis sa isang bubble tea ay katumbas ng 5 kutsarita na asukal. Samantalang pag sinabing 50% ang nais na tamis, ito ay katumbas po ng 10 kutsarita na asukal. At ang 100% na tamis sa inyong bubble tea, 20 kutsarita na asukal. Kaya naman sa susunod na mag-order ng bubble tea, siguraduhing bawas-bawasan ang pagkatamis.
Tulad nga po ng laging sinasabi ko, mga katinagalog ko, lahat po ng sobra, kahit pag-ibig o tubig ay masama. Saktuhan lamang po natin dahil po laging nasa huli ang pagsisisi. Mga katinagalog ko, ano po ang pinaka-paborito na iniinom nyo? Isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim upang sama-sama naman po na ito ay ating basahin. Mga katinagalog ko, ang may pinaka-interesanteng sagot po ay mananalo pa rin ng 100 Gcash load. Mga katinagalog ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa segment natin na sa araw na ito.